devotion. At babasahin po natin ang devotion po natin ngayon. Umaga ay matatagpuan sa Matthew 7, verse 7, verse 2-8. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ito po ay patungkol sa nangangaral si Kristo sa mundo. Basahin ko po sa English. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receive. The one who seeks, find, and to the one who knocks, the door will be open. Bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na nandito, Lord God. Lord God, ngayong umaga, Panginoon, pagkagamitin mo lang po ako, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, at sa mga bawat makikinig, Panginoon, may apply na maayos sa kanilang buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang nare-receive namin, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Panginoon, ito lang po ang aking samot dalangin, Panginoon, sa umaga nito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Basahin po natin sa Tagalog ng Matthew 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sabi po ng verse na ito, humingi, humanap, at kumatok. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito. Bakit po ba gusto ng Diyos na tayo pa'y humingi, humanap, at kumatok pa? Kung alam naman ng Lord ang ating mga pangangailangan, bakit hindi na lang ibigay ng Lord sa atin? Bakit nga ba kailangan pa ang mga bagay na yun? Minsan napapatanong na lang tayo sa ating sarili, no? Amen po ba? Bakit nga ba po? Kasi ang Diyos ay may kaugnayan sa atin. God is a relational God. Ano po bang ibig sabihin yun? Halimbawa po, tulad ng isang mag-asawa, hindi po sapat na nabibigay lang ng asawang lalaki ang lahat ng pangangailangan ng asawang babae. Tulad ng mga bagay na patungkol sa pera, sa mga luho o anumang rangya, yung nabibigay lang, mabigyan lang ng lalaki ng asawa yung lalaki ng pang-shopping, pang-salon, o kahit pang-Lazada, o pang mga online shopping. Pero hindi talaga yun yung mga bagay na nakakapagpasaya sa asawang babae niya. Hindi talaga yun yung mga bagay na yun, yung tunay na kaligayahan. In general po kasi, minsan ang mga lalaki, hindi ko naman po ang asawa, basta maibigay na nila lahat ng pangangailangan ng asawa nilang babae, okay na. Yung tipong parang, okay na, sige, ibibigay ko na yung pangangailangan mo, basta wag na tayo mag-usap. Ang mahalaga, nagagawa ko yung part mo, yung part ko. Kumbaga, kahit anong gawin ng lalaki, walang pakilamanan, walang kibuan, walang usap, o anumang gawain ng mag-asawa. Hindi po ganun ang tunay na mag-asawa, di ba po? Kasi po, di ba, kinasal sila, pinag-isang dibdib sila. Because marriage is a relationship. Amen po ba? Kailangan po ng komunyon o komunikasyon. Kailangan talaga ng pagtatagpo ang mag-asawa at mapatunayan nila sa isa't isa na nagmamahalan sila. Yun po ang tunay na relasyon ng mag-asawa. Ganon din po sa ating Lord. Because God is a relational God. Kaya kailangan talaga natin na magkaroon ng komunyon sa Diyos. Yung pakikipag-usap ay kailangan talaga natin sa Kanya na dapat meron tayong komunikasyon palagi sa Diyos. Yung lagi natin sinusumbungan, kinukwentuhan, ganun po dapat talaga. Amen po ba? Kasi meron tayong relasyon sa Lord eh. At yun yung gusto ng Lord para sa atin. Yung magkaroon tayo ng relasyon at ugnayan sa Kanya. Kaya po, napakahalaga na talaga na tayo nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Yung magkaroon po tayo ng fellowship o bonding sa ating Lord. Amen? Ano pa? Pangalawa, God wants us to ask, seek, and knock. Humingi, humanap, at kumatok. Yan ang gusto ng Lord palagi sa atin.
Gusto ng Lord na tayo humingi sa Kanya, makipag-usap o makipagkwentuhan, o kaya naman magdaing tayo sa Kanya. Kasi tayo po ay mga anak niya na lumalapit sa Kanya. Tulad ng isang anak na laging humihingi ng tulong sa tatay o ama. Kasi po ang Diyos ang ating ama. Amen po. Pangatlo po, God uses prayer to make a difference. Bakit po ginagamit ng Lord ang panalangin sa pagbabago ng ating buhay? Kasi po, ang prayer po, ito po ay parte ng activities natin kung saan pinapadaroy ng Lord yung intervention niya o pakikialam niya sa buhay natin. Yung pagbabago sa buhay natin, because every time na lumalapit po tayo sa Lord, it means ino-honor natin ang Diyos. Binibigyan honor natin ang kapangyarihan niya. Kaya every time we pray and receive answer from God, nag-glorify po ang Diyos. Amen. Kaya ginagamit ng Lord ang prayer to glorify Himself. Ang apat po, God love those who pray and believe. Gusto po ng Diyos na yung taong nananalangin, nananampalataya, nasasagutin ng Diyos ang mga dinadalangin mo. Na dinadalangin natin lahat. Kasi po sabi ng Lord sa binasa natin, humingi, na ibig sabihin lamang po na tayo'y manalangin at manampalataya tayo. Dapat doon sa panalangin na yun, nananampalataya tayo kasi from words na humingi, nananampalataya tayo, nabibigyan tayo ng Lord. Amen. Pangalawa po, humanap. Panalangin pa rin po. Yung magkaroon pa rin po tayo ng pananampalataya na pagbuksan tayo. Makatagpo tayo. Pangatlo po, kumatok. Panalangin pa rin po. Ano po pong pananampalatayaan natin? Yung pagbuksan tayo ng Lord. Amen po. Because God loves those who pray and believe. At lahat po ng ito ay nauuwi sa kaluwalhatian ng Lord. Amen. Kapag tayo nananalangin at nananalig sa Diyos, at makakatanggap tayo sa ating mga dalangin, sino po ang nag-glorify? Kundi ang ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa Hebrew 11, verse 6, hindi maaaring talugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa humahanap sa Kanya. So merong sagot. Meron palang gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. Without faith, it is impossible to please God. Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Paano natin may i-apply sa buhay natin mga talatang nabasa natin? Una po, let's communion with God. Dahil ang Diyos natin ay gusto laging may ugnayan sa atin. Amen. Gawin natin makipag-banding o makipag-date tayo sa ating Lord. Yung tipo parang boyfriend natin siya, parang asawa natin siya. Kasi yun naman po talaga yung dapat ng isang relasyon. Yung sobrang dikit natin sa Kanya. Hindi po kasi enough na nabibigay lang ng Lord ang ating mga needs o mga dinadalangin. Ang kailangan talaga, yung nababago natin, yung napapahalaga natin, yung relasyon natin sa Diyos. Amen. Amen po. Pangalawa po, ask God to open doors for you. Hindi tulad ng opportunity na inaantay lang to. Kundi, dapat pinag-pray natin. Yung opportunity po kasi, para kasing chance lang eh. Yung nagkataon lang, yung opportunity po kasi dapat po kasi sabi ng binasa natin kanina, na dapat kinakatok yan. O kailangan nating katukin ng Diyos para sa pagbukas sa atin ng oportunidad. Amen? Hayaan natin ang Lord na magbukas ng mga oportunidad na mga lugar na pwede mong pasukin. Opportunity sa trabaho, opportunity man sa kabuhayan, yung opportunity na may ahon yung pamilya sa kahirapan, na may mamit tayo na bagong tao, o yung opportunity na gusto talaga ng Lord na connected tayo. Kaya po hayaan natin ng Diyos na Siya ang magbukas ng pinto para sa atin. Amen? Pangatlo po, make a difference by praying. Kasi po ang panalangin po ay kaya makapagbago ng ating buhay. Tulad po ng binasa ng verse na sabi po doon, na tinuturo sa atin ng verse na ito, kapag humingi ka, bibigyan ka.
tayo humingi, hindi ka tatanggap, malamang. Kasi hindi ka naman humingi eh. Unless na lang, may mga tao talaga na magbibigay ng pusa. Pag hindi ka humanap, hindi ka makakatagpo. Pag hindi ka kumatok, hindi ka pagbubuksan. So yung prayer po talaga, it makes difference of our life. Amen po. Kapag lagi tayong nananalangin, ang Diyos ang laging nangunguna sa buhay natin. Lagi niya po tayong pangungunahan sa buhay natin. Magkakaroon po talaga tayo ng matinding pangyayari sa ating buhay pag tayo laging nananalangin sa Diyos. Amen. Nagkakaroon talaga tayo ng breakthrough. So ayan po yung ibig sabihin ng make a difference by praying. Pagkakatandaan po natin ng mga bagay na ito. Panghuli po. Excuse me. Pray and believe. Kapag tayo yung nananalangin, mga kapatid, dapat po ay lagi tayong merong pananampalataya. Paniwalaan natin o i-claim na natin ang tugon ng Lord sa ating dalangin. Pero, hindi po ibig sabihin sa lahat ng dalangin natin is ayun yung mangyayari agad-agad. Dahil hindi naman tayo ang Diyos. Tayo ang nananalangin sa Diyos. Tandaan po natin yan, tayo ang nananalangin sa Diyos. Para kung ano ang kalooban ng Diyos, ayun yung mangyayari sa atin. Amen po? Amen. Dahil ang Diyos po natin, siya ang nakakaalam ng lahat. Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na dapat natin panampalatayaan. Kung ano man po ang dalangin natin sa Lord. Tumugon man siya agad-agad, umuo man siya o hindi, matuto tayong magantay sa ating mga dinadalangin. Amen po. Dapat po natin ipagpasalamat ang mga bagay na ito, na kahit anong sagot sa atin ng Diyos, ay alam natin na ang kalooban niya ang mananaig sa atin. Yun lamang po, yun lamang po ang maibig natin devotion sa umaga na po. Salamat po. Thank you, Sister Kia.